Salamat, maayo ang Diyos. No? Iba yung kayo mga nagubay. Hindi sa kagupan ninyo, murag nasulog mo sa anlaw. Ano, pero kayo bubad sa anlaw. Salamat sa Ginoo, atong na Diyos, ang pagbiling na maayos sa atong mga kinabuhi. Sa talang Panginoon, God bless you, Pastor Efren Graves. Ngayong buntag sa tanan o salamat sa Ginoo nga nakabalik kami. Ano sa ito siyang tuwid ka? Iwin ka na. Medyo lugay-lugay na no. Nakabalik kami. Unya, dahil ito siyang lugar. Oo, sa eskwelahan. Eskwelahan to siya. Unya, karoon niya, anak kita ni mga lugar. We will pray to the Lord nga magkaroon na kamo ng permanent house of worship. Ay kami sa Kinsan, palipat-lipat po kami. Mga 7 times. Dahil-dahil nga lugar. Then, panalangin ang sige, nakakuha na po kami. Kaya, medyo barato lang pagkakuha kay naunaman kami sa mga mall palibot. Then, gamay na po, mga 460 lang square meters. Karoon, nagapangita kami, dahil mo transfer uta, pero mahal man kaayo. 25 to 30,000 naman per square meter. So, medyo dako-dako yun, pero wala may butang imposible sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ito sa iyo pa, no? Kay si Pastor Johnny Madocon last 24, August 24, siya ang speaker sa aming ika-28 church anniversary. Medyo okay sa yatag na ko sa iyang yan oras. Alas 10. Nalipay kayo siya kaya ako man sa lipay. Yang gihuman alas 12, alas 12. Pasado alas 12. So, expect na kamo karon nga. Pasado alas 12. Nagsara ba nila rin, ba? Para na hindi kami makabalik sa iyo. Open your Bibles in the book of Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passed over Jordan to go to possess it. Verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before thee, before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, Amen, that both thou and thy seed may live. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. For he is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee.
1 Samuel chapter 15 verse 22. Okay, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken or to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Sa kanwa niya, King Saul. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Amen. And by the help of the Lord, I will bring this subject entitled, God demands our obedience. Ang Diyos, sa word na demand sa Bisaya, nag-aghat. Lawang man eh. Pati lawang man ang Bisaya. Nag-aghat sa atong masinugtanong o pagkamatinuman o pagtuman. I would like to ask Pastor Randy to pray for the preaching of the Word of God. Hallelujah. Dalayon na Diyos sa mga sa Panginoon, kami mo, nagaduol kami, nagadamog, niinitag na akaroon. Nag-aapo Diyos sa imong pagpanalangin alam sa matagusan ka namo, sa tanamong ihatag na mga kaugalingon sa pagpamati, sa mensahe, ikan sa imong mga pulong karon. Na pagpapatpatong sa imong alagad, Pastor Efren Caillos. Ikaw, Ginoo, magapanalangin ka namo, kung ikaw magadihog sa imong alagad karon Diyos. I pray for your anointing, O God. Let the anointing coming from the Holy Spirit, O Lord, be upon your servant, as he will be preaching your word, O God. And I pray for that action coming from the Holy Spirit, to guide him and to lead him, O Lord, so that he will be preaching with clarity. Yes, exactly, O God, be declaring your message, your word, before us today. Ginoo, ikaw magapanalangin ka na mo, Diyos. Sa tanamo, Ginoo, kapag abuksan, ang tanan kabahin ka na mo, akong kasing-kasing una-una bang itulungo, alang Ginoo, sa pagpamati, ugalang sa pagsagop sa imong mga pulo. Dalaykon nga Diyos, kanimo ang tanan, among bisanay ko gitugyan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless the Lord. The Lord bless you and yun natin yourself in the lingkod, makisunan. Nagpasalamat kami sa Ginoo nga nakatin kami o National Evangelism Summit. Bago lang rin i-help sa Cebu City, IEC, sunod sa Dua ka adlaw. Then, daos kami sa Bohol. Ay si Sister Lynette, taga Bohol. Amo, papa lang. Pero first time prapon niya nakato Bohol. Kaya yung papa, dito man nakato Davao niya. Kaya naman nakabalik ko Bohol. Pero siya sa Bohol, kaya Bolano, Sister Lynette. Huwag nagparin niyo dito siya, ako kahit penalty. Ikaw mga isunan, isurvey dito, kauban sa Central Mindanao District Board. Nakagaling may kahapon. Medyo hapon na. Karon, nagkantag ang ubang mga kaubanan dito sa Lapu-Lapu, sa Miglanilla, Parisay, Toledo. Dagan-dagan, ang gamuban yung mga pastors. Ay, ugma ko pa ulit na kami ugma. Pero via Davao kami. Dili kami ginsang kay medyo nakakuha kami o dako-dako nga kuhan sa Davao discount. Kay ginsang Cebu, kung dito kami may aging tanan, na although lapit ron ta sa amo,
mga 74,000 puto kami. Wow. Oo. Yan nakakuha itong among district secretary, nasa karoon sa Mandawi ng Prince, Pastor Abila, kapasunod ko magbubas. Nakakuha sa dito sa Davao, pulo kami mga 34 lang yata. So naka-discount kami mga 40,000. Although from Davao to Jinsan, mga 2 to 3 hours. Pero kay sayang ang 40,000, di ba? Sayang. Bisan dili ang kwarta. Kaya man sa district. Sayang. No? Sayang. O nga, nagpasalamat kami na naka-attend kami dali kay dungan na lang bisita sa mga apo. Ako na. Kay kining among apo pa ni siya kabuo. Unong na sila kabuo. Ang panganay, 2 anak, babae at lalaki. Ang ikalawa, usa ang anak. Mga anak po karumula na. Ang ikalawa, kung si John Carl, John akong tawag, tulo ang iyang anak, puro babae. Nabawi po. Kahit sila, upat pa po din sila nga lalaki doon. Wala kami babae. Sister Ninette lang babae sa among balay. Kasi noon, nabawi, usara po ang among anak, apo nga lalaki sa ilang kuno. Karon mo gawas, karong ulana, lalaki po ito. Maduan ang lalaki. Kaya naminyo naman din silang tulog, katong kinamanghuran, wala pa man. Sister Ninette, sa gusto maminyo ito. Bahin to say. Kay bunso. Baby niya. Pero mga 23 na po lang edad. Salamat sa Ginoo. Ako na may istorya-istoryahan. Ano na istorya? Kay praise the name of the Lord. Kakaisonan, God demands our obedience. Right. Amen. Nakabasa ba kamo sa Bible nga doon ay usa ka papa, nga doon na sa duha ka mong anak. Ang iyang anak, kinamagulangan, isultihan niya nga adto sa akong uma. Diba? Mingon ang anak, itong eldest, yun siya, oo. Diba? Ba't ko dito? Pero wala sa Milhouse, wala sa ganito. Iyang kiinan, itong ikaduan ng anak, nanto ka sa atong uma. Mingon itong ikaduang anak, dili ko mo ato. Pero kalit lang na sinsa niya una-una, o siya may ato. Gibawutan na sa atong Ginoo sa duwa ka mong anak kinsa man ang bitukan. Kantong mayon nga mato mo, pwede nga mo, gawa sa Milhouse, sa ganto dito. O kantong mayon nga dili ko, o niya, natin sa niyang desisyon sa ginabuhi, o may alto. Para pareha sila nga dunay pagkabakakon. Kaya mo sabi nun, namato, wala niya ito, di ba? Pero bakak siya. Ay kaduha, ringon nga, dili ko, nabakak yapon sa kabihan ko. Sa ilang duha, kinsa man ang ipanalangina. Kadtong ikaduha, na miingon, nga dili ko mo adto, apan siya may adto. Ay, amen. Kaya mo mga isuunan, God always delights in obedience. Yes, amen. Every time makita nag-preach, gusto nato blessing, prosperity. Diba ito na kitawag prosperity gospel. Why na iniwali? Prosperity. O tinoon ba na? Insakto na. Kaya bisan on sa imong iwali, mo na may tabo.
Yes. Amen. Diba? If you preach healing, then healing will come. Amen. If you preach salvation, salvation will come. Right. And if you preach blessings, blessings will come. Yeah. Amen. Kaya mga nag-isulti sa Ginoo. Diba? May unang Ginoo, and these signs shall follow them that believe. Yes. Amen. Diba? In my name shall be cast out devils. They shall speak with other tongues. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Then the disciples preached the gospel, and the Lord go with them with signs and wonders following. Amen. Pwede ka na bala na sunatan. Praise God. Pero bago na sa netabo, kinahanglan ang magsunod. Amen. Right. Kinahanglan ang magtuman. Right. Amen. Sige lang tao, pangandoy nga kinapanalanginan, pero wala kinakaibago sa sekreto sa panalangin. Right. Amen. Everybody say amen? Amen. Makita natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to verse 2, and it shall come to pass, if thou shalt hearken or listen diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above. Deuteronomy 28 verse 1. Above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, Yes. Amen. if thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God. Yes. Amen. Kung kita mo katalingog, Amen. o kung kita mabinaw, ang panalangin magasunod, mag-aabot, o mag-overtake. Yes. Amen. The blessings will come and overtake you. Amen. Pero ang sikreto, gining, if you will listen and obey. Right. Amen. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Exodus 15:26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord your God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee which I brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Palakpakan natin, Ginoo. If you will diligently hearken to the voice of the Lord your God, and will do. Nato pa akong pagtuman. Diba sa military doon ay sayings na obey first before you complain. Yeah. Amen. Sa Christian, iba, obey first and never complain. Amen. Dahil kang ginitaong magulpulan, huwag panalangin. Amen. O kasagaran sa mga magulpulan, dili faithful. Kasagaran sa mga magulpulan, dili giver. Pero wala na diri sa konsolasyon. Wala na diri. Everybody say amen. Amen. Now, Hallelujah. God always delights in obedience. Amen. Kaya kung tanaw na ito, kinikibasa na ito, Deuteronomy, kaya ba lumampok yung Deuteronomy, this is the final and the farewell message of Moses. Si Moses, tulad sa lima ka mga libro, di ba? Alam natin yan, lima eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, kitawag na siya the books of the law or the Pentateuch. Okay, then ikalima, mauni siyang panahon
Ngayon sa Bible scholars, wala daw niya isulat. Because the book of Deuteronomy was already delivered by Moses 1 month before crossing the Jordan River. Kaya noon siya katapusang libro, ngayon isulat na wala na siya makababa dito sa Mount Pisgah, sa Mount Nebo, kaya dito na siya namatay. Kaya bago nila lamangon ang Jordan River is the only boundary between the promised land and the wilderness. Once na mula makalabang ka sa Jordan River, automatic mauna siya ang promised land or land of Canaan, Kanaan. Pila sila katuig sa kamingawan? 40 years. Ba? Pila si Moses katuig dito sa Panimalay sa Egypt. Ang paraon, 40 katuig. Pila si Moses katuig dito ng Jethro, 40 katuig. Okay, wilderness, 40 years, land of Egypt, 40 years. Land of Midian, 40 years. Wilderness, 40 years. 120 years. Ipasama siya sa Mount Pisgah, kaya dito na siya namatay. Iyang gianoin si Aaron. Si Joshua nga maoy iyang successor. O gianoin niya si kinsaman nga kapuli ni Aaron. Kaya and entering into the promised land, even the head of the royal family were not allowed to enter promised land. Amen. Si Moses, si Miriam, o si Aaron, sila mga leader, sila tulo wala itugutan ng makapasok. Wala itugutan. O na namatay si Miriam, after 5 months, namatay si Aaron, then 1 month, sa ika-40 katuig, bago sudlon ang land of promise, namatay si Moses. O dito na siya sa Mount Pisgah. Mamatay niya kung yung tanaw na malang kasulatan, nga sa niya nga namatay si Moses, ang iyang batang lawas gilugan, di ba? Gilugan sa angel sa Diyos, o sa angel, o sa demonyo, gilugan. Sa bukod Diyos, babasa natin. Kaya i-accuse man sa demonyo nga si Moses dili nakasunod sa yutang sa bisan sa langit. Tungod lagi kay siya nakasala. Kaya ganun mismo sa sala na nahimo ni Moses. Kaya kung atong dalawa mo simple lang unta, pero ni atong mga sala, wala sa gitong unta na makabasok dito sa yutang saan. Nga naman makaisun ka tuha mga o na misis, ingat sa Ginoo nga imong strike mo ang rock katong bato o mugawas ang tubig. Pero sa ikatong misis, ingat sa Ginoo nga sultihan na nimo tungod sa overfatigue, exhausted, kapoy. Kaya naliman kaniana ng mga 2 million ka mga tao gusto na leader. Dagan kayo. O na, sige, o magulmul. Right. Amen. Okay, unta, kung wala'y magulmulan, pero normal man ako, tao magul. Yes. Amen. Normal eh. Sa inyo daw, tanan ba ninyong anak, buutan, wala mag-yun nagmagulpol. Baka mas daghan siguro nga nagmagulpol. So makita na to, nga katong second time, just speak to the rock. Because of his depression pa siguro, o frustration, nagkuha siya katong sugod. Ipunalan niya. O tungod niya ito,
sa maong sala ngayon na himo, wala siya gitugutan. Nga nung wala man siya gitugutan, tungod kay giguba niya ang types and shadows sa Bible. Kaya dito sa Bible, 1 Corinthians chapter 10, verse 4, katong bato di ay, nga sige kuyog-kuyog nila rolling stone, asa nila mga tutuan nito ang bato, yung nabalang kasulatan, mauto si Kristo. Amen. The rock that followed them in the wilderness is no other than Christ, Jesus Christ. Amen. Praise God. Kaya itong pagtunan niya sa maong bato, mauto siya, ang dimailan nga i-crucify si Christ. So, gigitugutan. Pero kato, ikaduan, wala na. Kaya nga naman kasulatan, First Peter yata, nga naman kasulatan, si Kristo kausalang kilansang sa krus para sa atong kaluwasan. O kung kita makasalanan o galing, di na kinanglan na kita, di na kinanglan ilansang sa utro. Mangayot lang kitang basahin. Amen. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Wala nga bago kita nga si Mahan. Ano ang ino ng ino mapasayoon ta sa pulong, sa buwat, sa una-una, sa pagbagi. Tanan! Para at least pala maka-worship kita sa Ginoo nga Hinlo nga ito kasi nga sa ato mga hanggang. Diba? Ito na kanyang awit na lift up your holy hands and worship God. Diba? Paano na ito ma-lift up, maisa atong kamot kung kini kamot o kaon? Lift up your holy hands. Mga nga di mo mamahay mga tawa, di kayo balo mo panakpak, di kayo mo isa sa kamot, makaisuuna, tungod kayo wala pa sila nakasabot kung sa ka-importante ang kamot na may mukinig balaan at ubangan sa Diyos. Amen. Everybody say amen! Ang tungan niya ito! Hallelujah. Ang book of Deuteronomy, iyang orally delivered it. O sa kabulan. Wala na sa makasaka, wala na sa makapanahog. Ang nindot rapod, kay ang Diyos mismo mao'y pilubong niya sa Mount Pisgah. Ang Diyos. Ang naman niya na, doon ay mga archaeologists na ilang isugdan o excavate ba na. Kalot! Kanina na pala kasulatan at the age of 120, na bisaka si Moses dito sa bukid, ang iyang strength na mabilin wala mahupas. Hindi wala mahanap-hanap ang iyang pananaw at the age of 120, ang kusog o ang pananaw maugyapon. Ang pagkumog maugyapon. So hindi basta-basta. Na maganda na nakita mga pastor na 30 anyos magkiyangkin ang lunari. Kaya 30 na. Si Moses ito 20. Saka pa. No, pare si Pastor Dangulos, Bishop Dangulos, no. O ba mga pastor mag-resort na. Pero siya at the age of 25 na sa pastor. No, dagan pa. Wali pa sa mapusin. Di basta-basta. Hanggang karoon partinig ko na. Katulungan po siya magpasting ko 40 kadlaw. Kasi di ba siya sa kasbukid? Kita kay sa narinig adlaw, di naman nakalakaw pasting. No? Kaya sa Bible school, every Tuesday, doon na kami prayer and fasting. Magka-prayer and fasting na mo, may nga ang classroom, pagkabuutan sa taling estudyante. Kaya ligutom ba? Duwara ka ka anak, pastor. Pero ako ba, musibat pag yun ba, tubig ba? Okay. So, batanon pa, masakit doon na. Pero wala lagi na dali. Now, bayan dahil nga ilugan lagi sa demonyo o sa anghel. Kaya di akusan lagi, alam nyo, ang demonyo is accuser. Yeah. Pero, ang warrior, si Michael, the archangel, miingon sa demonyo, the Lord rebuked thee. Praise God. O bibiyaan. Amen. So, ang doon karoon, doon ay mga archaeologists nga nangita sa bukod ni Moses. Pero wais sila nakita. Isang bukod na lang. Tungod kay ang Diyos man mao'y melupong. Amen. Gitaguan sa Diyos. O si Moses, why question?
Luwas na siya dili, kato sa tahunon lang lagi ito, huwakan sa kay balong sa tipo, niya tumaong at huwakan sa kay balong ang ng Diyos. Yeah, that's it. Ay. Kato ba ito, manifestation ng God, iwas sa kay balong. At yung manini ay ito. So, Hallelujah. sigurado luwas si Moses. Right. Kaya may nga naman ang kasulatan na ditoon niya sa ilarian, baka isunan ang mga linuwas, muawit man o alawit to ni Moses. Praise God. Amen. Everybody shall praise the Praise Lord. the Lord. Hallelujah. Amen. So si Moses, bago siya, nawala sa kalimutan, doon na siya warning. Ako ni ating ibasa. Ewan na atong gibutan sa inyo mga kamot. Kita mag-desisyon. I have said before thee, life and death, blessing and cursing. Naasa ako. Right. Amen. So kung ikaw di ay nagalisod ka, tungkol sa imo. Amen. That's it. Kung ikaw di ay nag-success ka, tungkol mo na sa imo. Amen. Kaya naamay mga tao nga wala nang alagad, kaya successful. Materially, financially. Yes. May mga tao po na nangalagad, pero mura ba wala maka-breakthrough sa kalisod, Pastor? I believe that poverty is a curse. Yes. Amen. Kato mo niya na. Diba? Amen. Nakita pa mo ko ka ng Bombay. Hindi lang, kapag ako kakautang siya kada-adlaw, kinsa may nadato. Mumbai. Pero na ba utang? So yun na lang kasulatan, nga kalisod, tumulo. Amen. Kaya ang taong imanalangin sa Diyos, na-blessing. Right. Amen. Ito na pala kasulatan, the faithful man shall abound with blessings. Yes. Right. Amen. And the blessings of the Lord maketh us rich. Right. Amen. And He added no sorrows with it. Right. Amen. Dili na siya spiritual blessings lang. Right. Kaya ang Bible nagsulti, seek ye first the kingdom of God Amen. and His righteousness and all these things shall be added unto you. Apil ang material, apil ang physical, apil ang spiritual. Kaya ko naman ang kasulatan ninyo sa Bible mga isunan sa Deuteronomy, kung ako na kamong panalanginan ko apil inyong lawas. Right. Panalanginan ko ang inyong uma. Amen. Panalanginan ko ang inyong mga hayop. Panalanginan ko ang inyong trabaho. Panalanginan ko kamo. Kaya nga ito ang magod ko. Sunod sa ito may parang sa pag-alagad na ang blessing wala sa lugar. Basta That's it. Amen. ang blessing bisan asa ka. Kung nagatuman ka sa kabubuton sa Diyos, natin. Right? Kaya di ba pilit man ni Right. Abraham, si Lot. Amen. Right. O si Lot, tungkol kay siya karna, pipili niya ang suno ng tumura kay patag lagi. Kaya doon yung mga tao, nagato ka, kung na ka nagpuyo sa patag, na niyang panalangin, mali. Kaya dagan mo nakita mga tao sa syudad, ganito sa squad, sa puyo. That's it. O naglisod, bisan pa gani, abot din sa Cebu. Nagadali ka kanang nagatulog lang sa kariton, tapos ka lang. Pagpunta ko kariton, na syudad na puyo. Diba? So wala sa lugar ang panalangin. Right. Ang panalangin naa sa pagtumbang sa kabubuton sa Everybody say praise the Lord. Ito na mapugulat sa mga pastor na nakita dito sa kabukilan niya, mga milyonaryo siya. Right. Praise God. Dagan. Amen. Dagan mo nakita mga kaisunan nga nasa sunod na kalisod. So yung nga sulat na panalanginan mo kamo kung asa man ka magpuyo. Sa syudad, sa lungsod, sa bukid, sa barangay, sa sityo, kung kamo magatuman Right. sa mga pulong sa Diyos. Di ba na yung revelation, blessed is the man. At blessed is he that readeth. Amen. Di ba? Blessed is he that keepeth. Bulahan ka itong nangabasa, bulahan ka itong nangapaminaw, ang bulahan ka itong nagatuman sa pulong sa propesya. Amen. Kay ang
kasunan. Isulti sa malang kasulatan eh. So sa ato pag-alagad sa Diyos, nagdipinti sa ato. So ingon si Moses po sa pilia ang kinabuhi o ang panalangin. Amen. Isa ko ay ang kamatayon o ang tunglo. Yes. Right. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah! So gipili ni Abraham ang bukid. Amen. O sino, gipili niya ang Queen City, Sodom at Gomorrah. O dito nalaglag Yeah. ang iyang panimalay. Babasa niyo sa Bible, according to Bible scholars, na pagbulag nila ni Abraham because of the herdsmen, di ba nagkaroon ng pagkuhan? Away, lades. Diba ni Abraham, sige pagpili ka. Kung panurti ka, o kung pasaw ka, ako panurti. Kung naa ka sa west, ako magpa-east. Mabulag ka. Ikaw ang mapili. Balo makaisuna ni Ana, mga karakter ni Abraham, nakita ng umsa siya. Siya ang kuyuan, dapat siya ang mapili. Right. Amen. Ang katungod na aniya, pero yung mapili ko yung pag-umangkon eh. Kaya mo ito sipyat ni Abraham. Nganong sipyat man si Abraham? Because in Genesis chapter 12, ganyan sa Ginoo Abraham ako kang ipili. Tulong ka rason. Tulong. Ngayon na, get out from thy country. Hawa ka sa imong nason, sa imong lugar. Get out from thy father's house. Hawa ka gikan sa imong makaliwatan. Di ba? Get out from thy kindred, kaliwatan, from thy father's house. Wala kay lain doon. Hawa ka. From Chaldean o Mesopotamia, hawa ka. Si Abraham sa unang sugo ni Hawa. Tulong ka sugo. Unang sugo, yan ituman. Ang kalawang sugo, wala. Kay iya mang gidala ang iyang papa nga mao si Tera. Dala siya papa si Tera eh. Ikalawang sipyan, iyang gidala ang iyang pamumangkot na silog. So makita nato sa malang kasulatan, gasadya nga sa gisugo nga mo Hawa, ituman na ang una. Kaya alam mo sa Bible mga isunan, partial obedience is disobedience at home. Kung adunay pulo ka sugo, dapat tumanon ang pulo ka sugo. Kaya nga naman ang kasulatong mo, adunay na pulo ka sugo, ituman ni mo ang 8 o 9, o na wala ni mo ituman ang musanag, manilapasok ka sa tipo kasuguan. Hallelujah. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. So at the age of 75, kaya sa Ginoo ay mo kaliwanan sama sa di ba? Sama sa balas, sa tablin, sa baybay. Sama sa kabituunan. 75 ang iyang edad, disorder sa Ginoo si Sarah 65. Kano sana tuman? Ang edad ni Abraham 100, ang edad ni Sarah 90. Dito ba natuman? Ingon sa usa ka scholar, niya one thing to believe in the promises of God, but another thing to wait for the fulfillment of that promise. Amen. Amen. Kaya doon ang proseso eh. Right. Amen. Praise God. Amen. Ingon sa atong general superintendent, Pastor Modigas nung namatay, ang inungtan, kanong it takes 25 years, kaya ang luwag na sugo wala na gituman. So nalangan ang pagtuman. Kaya ginala niya si Tera eh. So the word Tera means delayed. Delayed. Nalangan ba? So ano sa Asya, si Abraham, nakamove on sa niya kapatay na si Tera. Kaya ginala niya yung papa, basta nito mo yung ginatiman, ginala niya. Ngayon sa ginapili na. So, kini mga babag sa mga panalangin, mawala ra kung mamatay ng babag.
Bakit yan yung babasa? Di ba? Ganun sa nakayo si Abraham. Ito namatay na niya mama, Astera. Yeah. Okay, dili lagi nalangan lagi. Dahil ganun sa natuma na manalangin sila nga nagbulag na sila. Kaya dili man pwede mag-uban ang karnal o spiritual. Right. Kaya wala ay mabasa sa Bible na silong nag-ampo. Silong naluwas lang sa prayer ni Abraham. Right. Amen. Di ba sa kandaw niya na bago sunungo na sunumang bumura, bibisita ba yan? Ang Ginoo sa tunda ni Abraham. Doon sila kamo. Right. Ingon sa 30, dahil mo itong Father, Son, and Holy Ghost. Bibisita. Di ba? Amen. Babisita, nagpaiyaw si Abraham kung natimba ka. Grabe ka, generous. Nalimang ka. Tulo na ang bisita, bakang ihaw. Anong sa'yo, pulang bisita, salmon lang tinambal. Tulo na ang bisita, bakang ihaw. Pero, matingala ka, ang Ginoo may kaon mo yan. So, yun sa uban, kung ang Ginoo, Espiritu nga nung may kaon man. Diba? Niyaan ko ang panahon, yung panilagi siya, manifestation, ingon nga tao. Kaya sunod siya sa tunda ni Abraham, pero kaya balong mga isuna, dili ito trinity. O sa lang ang Diyos. Kaya ang duwa niya ito, angel. Yeah. Nga nung makasulti mga anak siya na angel, kaya mo man ito, milugsong sa suduma mo mura, katong duha. Yeah. Nga may kuha kang Lot, iyang asawa, o duha niya kamo ka ng babae. Mama to, angel man to. Ang sa napabilin sa tunda ni Abraham, kung dito si Abraham naghangyo. Sabta ninyo? Amen. Wala sa Ginoo, halimbawa, kandong na 50 na tao sa Sodom at Gomora. Are you going to execute judgment? Or you are going to spare Sodom and Gomora? Yun sa Ginoo, for the sake of 50 righteous men, I will spare Sodom and Gomora. But I found none. Wala 50. O si Abraham nag-bargain, so siya bargain. Ginoo mo, adon ay 40, adon ay 35, adon ay 30, adon ay 20. Ingon ni Abraham, Lord, unta dili ko sila o maging kasuko. Katapusan na lang. Kung adunay na pulo. Na taong matarong mga plaga sa maong syudad sa Sodom at Gomora, imo kang sulugon. Ingon sa Ginoo, dili! Kung adunay pulo. Pero wala ko'y nakita na pulo. So, ang judgment, panayon. Amen. Mautong gikuha sa manulunda. Si Lot, iyang asawa, duwa na kabong anak na babae. Pero bago na siya na nabong, ako mong sungitnan, nga katong mga tao nga ni uban kang Lot sa Sodom at Gomora, ingon sa Bible scholars, more than 100 ba yan? Sobra o sa kagatos na ni uban kang Lot nga iyang mga tao, iyang pamilya, iyang mga anak, mga lalaki nga nangabinyok dito sa Sodom at Gomora, sobra o sa kagatos, asa man to? Na-influensya ang ilang kinabuhi sa diya ka sila misulod ni Adto sa Sodom at Gomora. Batayan na to nga kalimutan, grabe ang influence. Everybody shout praise the Lord. Amen. Kung lingkod ka sa pag-alaga, pwede din mo encounter, pero kung dili ka lingkod, pasit ikaw ang ma-influensya. Amen. Come on. Ingani ang dagan sa itong panahon. Yeah. Sobra 100 kami ko yung dito, opat na ang nakaplano matarong, nawala ang ginausan. Nawala. Sa diya kami may kuwan na sila sa Sodom at Gomora, katong Mount Zoar, nagipadatan sila sa bukid, gainan sila sa anghel, na dili ka mo pwede mo lingi. Kung dili mo rin sa pasabot na bawal ang paglingi, pwede ka mo mulingi, basta makalampas ka mo sa bato, na mga nagsilbi na boundary sa Mount Zoar o sa Sodom at Gomora. Ang asawa ni Lot kay wala man nakaabot dito. Nilingi man siya. Ingon sa mga scholar, mga 1 meter na lang napunta.
Nilingit man siya. Ang ingon sa preacher, misabyo kung siya basta misabyo siya. Side view ba bisa? Wala siya nagtotally nito ka turn about yun siya. May side view lang. Ingon sa pastor kagabukit, may sabyo mo siya. So kapaya mong sabyo sa so nagiging pillar of salt siya. Yeah, that's it. Tulunan yun ang naluwas because of the prayer of Abraham. Right. Then dito na natuman ang saad. Hallelujah. Ay ang anak, iyang ihalag. Nanganak na si Sarah eh. 90 edad. Ayaw mo kabalaka ng mga kaisunan na di mabulis. 90 edad. Kamukata kasi sinta. Anong nangatawa ba? Kung si Sarah, pag sulti na sa matulunda, namanganak siya. Katawa ba si Sarah? Yeah, that's it. That's Mas matulunda ka, may katawa ka ba? Doon na may buta mag-isol sa Diyos. Ang yung tinatawaan ba? Nakong unbelief ka. Hindi ko makatuon yan. Diba? May katawa! Noon na magpanganak, ang pangalang isa, ang meaning laughter. Yeah. Kahit may katawa man si Sarah. Pero natuman. Yun ni Pastor Willie Mano, kung na pinakalindot sa Bible, na wala matapos ang Bible, kung mabasa ninyo ang Word of God, makaisuan ng misulti niya, and it came to pass. Yeah. And it came to pass. Amen. And it came to pass. And it came to pass. More than 1,000 word na it came to pass. Muli ba sa whatever God has promised, Yeah. He has the power to fulfill it. Everybody shout praise the Lord. Because obedience is the secret of all miracles. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Bago napika sa mapulang dagat, mituman na si Moses na iyang sungkod. Iyang strength. Di ba? Even bago ni coming down, ni collapse ang walls of Jericho, mituman si Joshua. Yeah. Na kinahanglan, kapila, usa ka tuyo kada adlaw. Pero sa ikapitong adlaw, kinahanglan tuyo po sa makapito. Yeah. 13 times. Why di yung tingog? Sa katapusan, mapagpagtingog. Hallelujah. Amen. Yes. O dunay milagro ngayon tabo tungod sa pagtungan. Right. Kaya wala milagro may tabo kung dili ka mutungan. Obedience is the secret of all miracles. Naaman. Sinaaman na ayaw. Yeah. Pero kainan siya sa propeta na kinamutuslo ka sa Jordan River, kami to. Yes, amen. Kaya kung kausanan, wala. Kadua, wala. Kaisunan. Kapito, 7 times, then miracle takes place. Yes, amen. Ang bisan pa sa kasal. First miracle performed by the Lord Jesus Christ sa Cana, dito sa kasal, sa Cana sa Galilea. Nawagaan sila ang pino, di ba? Amen. Ano sila pino? Pero kanto nga pino dito makahubog ha. Kaya kanto nga pino, tubig to. Amen. Diyan na ba lang kasulatan? Gituon nila si Mama Mary. Oh, pero si Maria wala na himo. Mingon si Maria sa mga tinunan ni Jesus Christ, whatever He said, do it! Amen. Amen. Kung unsay isulti ni Jesus, tumana! Amen. Praise God. O ang milagro na itabo, turning the water into wine. Right. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. So di ka na po sa mga handa kung gusto kitang panalangin, dapat po tuman kita. Everybody say amen. Hallelujah. Mabasa na ito sa Bible. Yes. Hallelujah. Isang adlaw ni Hana, yung nabalang kasulatan, si Pedro na backslide. Namo ba ang bang tinunan? Ang problema sa church, kini ba backslide, madala mangdamay ba? Dali! Yeah. Mga No? Mangdamay.
Kaya kay balo sila, kung sila may impyerno, dapat dagan. So, nga ni Pedro mangisda ko. Ingon sa mga tinunan, kuyog ni. Huwag yun na ba lang kasulatan, sa buntag na abot sila. Walay kuha, di mo kami eh. Ano na, walay kuha. Pero nakita nila dito sa Dublin, si Jesus nagsumpa ng isda. Ba't nabasa niyo sa Bible? Si Jesus, wala ng isda, nagsumpa ng isda. Sila ng isda, may isda. May kuha. May kuha. Ewan ni Jesus, mga anak, kumusta man? Nakakuha ba ka mong isda? Gani Pedro, wala. Wala, di mo kami eh! We done all night and we caught nothing. Then, mayon si Jesus, lay down your nets. Ihulog ang pupot. Kung ikaw daw, master na mga isda, asa ka ng isda, siyempre, master ka. Pinakalaw, pinakalaw ngayon na lang sa Dublin. Mayon si Jesus, ihulog ang pupot, lay down your nets. Okay? Kung ikaw sa Pedro, reklamo ka. Siyempre, nakapag-isda mo, kanadapin sa dagat, ang makuha niya na, bugaong lang ang butiti. Wala'y marilis na, wala'y tungna niya. Diba? Ngayon si Peter, Lord, we toiled all night, and we caught nothing. Pero wala matapos niya. Even if Peter, nevertheless, at your words, I will lay down the nets. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Ang nakilutin mong kami eh! Master na mga isda, wala ni kuha! Naningkamot kami, di mo kami. Pero tungod sa imong pulong, akong ihulog, itaktak na ito, pinimpukot. Hallelujah. Ang may mga sulatan sa dyan ay ang ihulog mga isunan. Imo, again, gibirani ha? O may mga nabalang kasulatan, mga isunan, hapit yun magubang maambang kabalunod, kay ang bukod, pwede naghanap mo to! Hallelujah. Asa magika ng isda? Oh God. Bisan ang isda mutuman sa tingog sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Baka nga sa atong pangalangan sa Diyos, ang nabalang kasulatan, be not hearers only! Right. James 1:22, but be ye doers of the word. Right. Amen. Dili lang daw kita ikaw na maminaw. Right. Aban mutuman usab sa mga pulong sa Diyos. Yes. Ilabi na ning katapusang mga agaw. Kanunin na itong na-pray. That the Lord shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya niya! Amen. Right. Right. Kaya! Everybody say amen. Amen. Na kami pastor si Sir Job Good. Daw kayo na nagpastor sa Bible School. Amen. Kunya kayo may plano nga mapawaon man kay ang Bible School gusto mo walay pastor nga magwan niya para encourage na sopan ba. So nakahupog nga dili na magwan. Kaya nagabutang ang simbahan. Eh mga estudyante, magdugol pa mga simbahan, tapos panalan dito tulog sa compound, wala yun. Tapos ang ginan, sir, sa plano, mahal tayo ang Davao, sir. Pero tungod kay naa sa bulatong, o sangad daw niya na, Hallelujah. pakisuunan, doon ay Pilipina, nga namin niyo gabon. Dito sa Jerome, sa ilang church dito kagina, pioneeringan, kanagan sila, pero wala naging gumanan. Ano yung mo makaisuunan, mayroon siya, pastor, kailangan siya na pastor. Akong ibalin niya akong property. Hindi ko kailangan ko. Pero may balay na, nindot na kabalay.
Pilangan na sa mga 3.5 million. Kay mo for good na kami kahapon ba ng hapon, gusto na mabalik sa Japan. So ako ibalik niya. Yung ni Sir John, nakagwarta. Pinagula doon sa Ginoo eh. Listen, pahinga eh. Kanya wala nagkwarta. Pagkasunod muna ni Balik, Pastor, itong babae, Pilipina. Niya, Pastor, ako na lang yung ihatag ang susi. Kay akong gibati, kaya akong balay, kaya akong property, ikaw mo gamit ay para simbahan at bang sa tasa. Yun siya, 3.5. Ako na lang ibaligyan mo 2 million. 3.5 na 2 million. Oh. Doon na may mga kaigsuunan na nagtampo-tampo. Basta sa mula doon, sige doon, dili mga dato. Pero at that time, Pastor, kako sila 1 million pa. Praise God. Mga kaigsuunan. Dahil doon ay usa kami bro. Sige, kuhan mo. Ano, contribute mo. Basta gusto na ako, contribute na. Ang kulang ako. So nakatigong sila 1 million. Ang babae, gusto niya 2 million niya cash. Kaya mapahuli na lagi. Pero paghatag sa 1 million, yan ko nilawaton, kano sa iyo bayaran ang 1 million, Pastor? Oh. Dahil mga naikaigsuunan, nagigamit ang iyang credit line, nag-loan sa bangko, gamay naman sa bangko eh. 10 years, 1 million, 10 years, gamay na. Nag-loan dito, i-approve sa bangko, kaya negosyante mga igsuunan gibayaran, o gihatag sa iya diretso ang title, susi sa balay, mga igsuunan, o nabayaran nila, halos di makatok ang mga pastor, kaya halos ang mga pastor dito nagalenta. Yeah. Yeah. Amen. Pero kung tama na ang panahon, Right. Amen. o paabot na, o ba't sa mga pag-ampo, pagsalig sa Diyos, kaya yun ang malakas sunatan, and everything there is a season. Yeah. At that time, every purpose under the heaven. Yes, amen. Then, ngayon ang verse 20, Ecclesiastes 3, 1 to 10, naging ang verse 11 yan, and He makes all things beautiful in His time. Yes. Amen. Right. Ang Diyos din sa balik, Right. He is always on time. Right. So para sa ato, Hallelujah. basta na, sa mula doon sa ganun, mag-expect kita milagro. Amen. Mag-expect kita panalangin. Mag-expect kita revival. Mag-expect kita message. Lalo mag-expect na, buhay ang Diyos sa atong kailangan. Gawalan siya. Ang sikreto lang, e may mga Bible mag-isunan, hallelujah. At sa isulti sa Bible, nga itong ibasa sa 1 Samuel, chapter 15, verse 20, makaisunan, behold, to obey is better than sacrifice. Everybody say amen. Tumutupan lang yung kita sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Amen. Mag-expect kita nga dunay dago pa mga butang na maluhatong ang Diyos atong mga kinapoy. Pinagin ka na po sa mga aklang. Hallelujah! Gusto ba kaya milagro? Gusto ba kaya mo kalisunan? Nakita na mo sa Bible. Ang word nga Bernards nasa mga 366. So kada adlaw, ayaw kanto. Right. Fear not. Do not be afraid. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Every day yan. Matakad lang. Pero ang word ng blessings, Pastor, ang word of blessing, it mentioned more than 400 times in the Bible. Praise God. Hallelujah. So sa atong pamaliban, na di kami tagaan ka sa Ginoo kaiso, ay doon na pa'y panalangin. Wala lang din mo sa ibang i-recognize. Oh, God. Noon na mingon kita makaisuon, nagadagan na o bago kita magmata o bago kita mo trabaho, makaingon kita, I am blessed, I am blessed. Everything that I live, I am blessed. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mingon sa Genesis chapter 6 verse 22, mingon sa
detalyado ang pagbuhat sa arka, gibuhat na natin numa. Amen. Everything that He commanded, iyang gibuhat na natin. Gusto ba kita manalangin? Amen. Ano na kami? Gibuhat na ito pinakamaayo. Everybody say amen. Gibuhat na ito pinakamaayo. Yes. God. Hallelujah. Deuteronomy chapter 4 verse 6, keep therefore and do them. For this is your wisdom and your understanding in the sight of all nations which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding. God. Hallelujah. 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 Keep therefore and do them. Amen. Amen. Importante ang magtukan. God. Wala pa ko'y nakitang tao. Nag-bless sa Ginoo, kundi ka itong mga tao na very good. God. Amen. Ito mga tao na malapit sa Diyos. Tapos sa mga adlaw. Ayaw mo, kaguuli ako kabalaga. Nakakita sa kamot sa Diyos. Amen. Kamhangan siya sa katanan.